Leader. Let me say this, not as Senate President, but as a member of the Philippine Bar and as a humble servant of our people as a senator. Each legislative body has to defend itself, especially versus existential threats. When we only have 24 senators and in certain votes you need 13, and we will allow that in our premises without the proper coordination or without the proper due process, ay pwede mong habulin na lang at hagurin yung isang senator, what can be more existential than that? There might be some reservations, but medyo ang tono pa lang sa hearings ay parang may kabastusan. Hino-hold na natin in contempt. And for the record, when Senator Bato was chased by these agents, we were already in session. I was already standing in the podium at the side and already was making that motion. So even out of courtesy, regardless of their coordination, kung meron man o wala dito, hindi dapat hinabol si Senator. Dapat pumunta sila dito sa taas. Nakipag-usap sila. Gwardiyahin nila lahat ng pinto. Pero hindi dapat makipaghabulan sa kahit sinong senador dito sa loob. So it is really the pleasure of the body. But if we do not take a hard stance regarding that, do not regret or do not ask ourselves why, tomorrow baka may checkpoint na malapit sa bahay natin at huhulihin na tayo. Because my understanding of parliamentary immunity goes to the extent of even being secure in our traveling to the Senate. Eto na sa loob na ng Senado . So, Majority Leader, maybe you should consult the other senators or make the motion and then, so can we recognize first Senator Estrada? Thank you, Mr. President. Just an additional violation of the elements of the National Bureau of Investigation, who chased or who prevented Senator Bato from attending the sessions. I invite the attention of our colleagues in Article 145 of the Revised Penal Code. If I can read it to you. Violation of parliamentary immunity. The penalty of prison mayor shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of the National Assembly from attending the meetings of the Assembly, which in this case, the Senate, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees, or divisions thereof, from expressing his opinions and casting his vote. And the penalty of prison correctional shall be imposed upon any public officer or employee who shall, while the Assembly is in regular or special session, arrest or search any member thereof, except in case such member has committed a crime punishable under this code by a penalty higher than prison mayor. That is all, Mr. President. We take note of that, Senator Estrada, and it's 100% correct. But the reason why this, the presiding officer has not mentioned administrative and criminal law is because we can ask the Committee on Rules and the Committee on Public Order to have an investigation. No, meaning my immediate concern is the integrity and the safety of the Senate as an institution. It isn't even about Senator Bato. They could be arresting people from the other side of the aisle or other side of the politics here. I would have the same stand, that you have to coordinate first, then we have to accept that they have legal authority. If not, you give the senator the opportunity to go to court, or as Senator Marcoleta said, all legal remedies. Wala namang problema po sa legal remedies. If we go to all the precedents, you will see na eventually yung iba nag-surrender din. Pero yung korte ang nag-utos, hindi yung mga law enforcers. So my point is, we will deal with the administrative and criminal
liabilities, if any, according to the findings of our committees. But right now, before us is the question of what does the Senate in plenary as a body do to protect itself. And Senator Villanueva suggested holding them in contempt. May I remind everyone that when someone is held in contempt, they are allowed to purge themselves of that contempt by either giving justifiable reason or by apologizing. My information at this point in time, and anyone can correct me if I'm wrong, they are still here and they are still threatening to arrest him here. So, what is the pleasure, Majority Leader? May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session is suspended. Okay. At napanood ninyo, mga kapuso, ay ang pagpapatuloy ng Senate plenary session kung saan pinangungunahan po ito ng bagong Senate President na si Senate President Alan Peter Cayetano. Dito ho tinalakay ang paghahain ng motion ni Senador Rodante Marcoleta kung saan po hinihiling na ilagay na po, formal nang ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa na pumasok po sa Senado ngayong araw hanggang sa siya ay makakuha ng lahat ng mga legal remedies na kanyang kakailanganin dahil po daw ayon kay Senador de la Rosa at ayon kay bagong Senate President Cayetano ay bilang senador ay nasa ilalim daw po ng batas na sila po ay protektado at meron pong tinatawag na interparliamentary immunity kapag sila po ay nasa loob ng gusali. At pinakita po kanina ang CCTV video sa Senado kung saan po makikita ang takbuhan, habulan. Makikita po roon, hindi pa humalinaw at hindi pa ho nadedetalye kung paano ang eksaktong senaryo, pero makikita po nga tumatakbo ang itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi malinaw kung sinong humahabol sa kanya, pero ito po mismo ang inaalmahan ni Senador de la Rosa dahil hindi raw po siya pwedeng arestuhin sa loob ng Senado at hindi rin daw po dapat nagkakaroon ng habulan sa isang senador sa loob ng gusali, bagay na mariing inaalmahan ng bagong Senate President na si Senador Alan Cayetano. Kaya nga po, formal na pong inilagay sa Senate Protective Custody itong si Senador Ronald Bato de la Rosa na pumasok na po ngayon dito sa Senado matapos po ang ilang linggong pagtatago. Kanina po sinabi po ng ating ilang reporters sa Senado gaya po ni John Consulta na hindi po nakakalabas o pinapalabas ang mga nasa loob ng Senate building. Hindi pa humalinaw kung ang dahilan po nito ay para malaman at makausap, maimbestigahan daw po yung mga di umanong mga law enforcement officers na naghabol o humahabol kay Senator Ronald de la Rosa na nais pong paimbestigahan ni Senador de la Rosa na sinang-ayunan naman ng ilang kanyang mga kasamahan gaya ni Senador Marcoleta, Senador Pia Cayetano at ni Senate President Alan Cayetano. Nagkaroon din po natapos na rin po ang botohan. Sa botong 255 na yes, 26 na no at 9 na abstain, formal na po at opisyal na pong in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Ayon po sa batas, ito po ay dapat na automatic na isusumite o isasubmit sa Senado pero hindi pa ho malinaw at hindi pa ho sigurado gaya po ng report ni Rafi Tima kung ito ay mangyayari ngayong araw lalo pat nagkaroon nga po ng change in leadership sa Senate Presidency at nagkaroon din po ng komosyon at kaguluhan dyan sa Senado dahil sa pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
Antabayanan po natin ang mga latest dyan at kukuha pa rin po tayo ng mga pinaka-latest na balita mula po sa ating mga kasamaang naroon sa Senate, nasa House of Representatives. At yan po ay inyong matututukan sa pagpapatuloy po mamaya po sa 24 oras sa saksi, sa GMA News Online at sa aming tuloy-tuloy na pagtutok dito sa GMA News sa mga developments ngayong araw, gaya nga po ng pagpapalit ng Senate leadership, Senate presidency mula kay dating Senate President Tito Soto. At sa puntong ito, balikan po natin si John Consulta na nasa Senado pa rin. Kamusta John? John, naka-lockdown pa rin ba hanggang ngayon? Yes, JP, no, lockdown pa rin ang sitwasyon dito nga sa bahagi ng compound ng Senado. Ang pagkakaiba lamang dito, JP, no, ay bukod nga dito sa mga tao na nagbabantay dito sa may loob ng Senado, ay kapasin-pasin, JP, itong mga sasakyan sa labas na nakahambalang na sa labas ng Senate Gate, no? So nakasarado yung Senate Gate pero sa kabilang side niya mayroong mga sasakyan na nakaharang. Ang ating dito sa ating vantage point, no, maaring ito ay para i-prevent yung biglaang paglabas ng anumang sasakyan mula rito sa loob ng Senate compound. At sa ating pang nakikita ay meron ding bukod nga dito sa ating mga nasisilip na mga operatiba ng NBI ay meron na rin mga membro ng Philippine National Police na nandito sa area. At medyo wala muna silang binabanggit ko ano yung kanilang pinakapakay. Subalit sa ating pinakasitwasyon ngayon dito sa loob ng Senate compound, nananatiling lockdown ang situation. No? Sarado ang gate, sarado ang main gate. Mas dumami ang bilang ng mga gwardya ng Senado dito sa may pinaka-main gate nila. At nananatiling nakababa itong steel door, no, ng dalawa yung pasukan ng mga sakyan ng mga senador at maging yung pinaka main entrance at exit ng mga tao, ng mga empleyado at mga bisita ng Senado. So dito, JP, no, nakita lang natin kanina rito dumaan, nakalabas dito sa gate ang convoy ni Mayor Lani Cayetano. Pero kinailangan pang oras ng ilang mga sasakyan nakahambalang dun sa may pinaka-main gate para sila ay makalabas. No? At after a few minutes, lumusot na rin sila. Pero pag sara ng pinto ng main gate ng Senado, ayun, no, bumalik ulit yung pagkaharang, nakabalandra ulit, no, itong mga sasakyan para hindi agad-agad makalabas, no, itong mga sasakyan sa loob ng Senate compound. Yan mga latest, narito sa Senado. Balik sa iyo, JP. John, may balita ka ba kung si Senador Trillanes nandyan pa rin sa loob ng Senate premises hanggang sa mga oras na ito? Sa ngayon, JP, wala tayong visual kay Senator Trillanes, no? Dahil sarado itong pinaka-entrada at ang ating nakikita lamang ay itong dito sa may bahagi ng open area ng parking ng Senado. At patuloy tayong tututok, magbabantay kung pagkakataon na siya ay makikita natin lalabas mula rito sa Senate building. JP. John, meron bang kumpirmasyon o maaari mo bang maidetalye kung bilang sa mga law enforcement officers na nariyan bukod sa PNP na nakikita mo may sightings ka, meron bang mga taga-NBI, meron bang ibang pang law enforcement officers na nariyan ngayon at kabilang sa mga di umano'y naghabol, humabol kay Senador De La Rosa, John? Sa loob ng Senate building, JP, wala tayong direct visuals doon, no? Wala tayong konfirmasyon doon sa loob sa mga nangyari sa loob ng Senate building. Pero masasabi natin dito sa may pinaka-area ng open area ng compound, sa labas ng gate, makikita natin, no, mayroong mga membro ng Philippine National Police at maging mga ahente ng National Bureau of Investigation na nakasuot na ng kanilang mga jacket, mga markings, at sila ay nagbabantay dito sa harapan mismo ng compound, no, main gate ng compound ng Senado. JP. O so nariyan pa ang mga taga-NBI bukod sa PNP.
kamusta? Bukod, ano ang naririnig mong reaksyon dyan mula doon sa mga nakakausap mong mga tauhan o officers ng ilang senador ngayong doon naman sa kabilang bahagi no, sa House of Representatives na impeach na si Vice President Sara Duterte. May nakikita ka ba na naghahanda na sa pag-receive ng anumang oras ngayon dyan na may kaugnayan sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte mula naman sa House of Representatives dyan? Oo, sa mga oras na to, JP, no, mula kanina pa tayo nagbabantay, wala pa tayo namamataan na mga tauhan na nanggagaling mula sa batas ng pambansa, sa House of Representatives, na merong kinalaman yun sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Pero ang sigurado dito, JP, no, bago siya makalusot, meron siyang pagdadaan ng mahigpit na seguridad dahil napakahigpit talaga. No? Nakikita natin, JP, na mismong yung mga tauhan ng PNP at NBI ay hindi pinapapasok dito sa pinaka-main gate. No? Mayroon na ng mga tayong nakikitang law enforcers na nagpapaliwanag, pero mariin no, yung magiging desisyon ito ng ating mga nakikita mga nagbabantay, talagang desidido sila na hold the line at talagang walang payagan no, na kahit sinong tao na makapasok dito ngayon sa loob ng Senate compound. JB. Naku, maraming salamat, John Consulta. Babalikan ka namin para sa karagdagang ulat dyan sa loob ng Senado. At kabilang po sa mga nabanggit ni John ay meron siyang physical sightings ng ilang opisyal ng PNP at ng NBI na nasa labas ngayon ng Senate building. At ang ilan sa kanila may mga kinakausap daw na opisyal mula sa Senate ilang Senate officials. Hindi pa rin makalabas ang mga taong nasa loob ng gusali ng Senate dahil patuloy pa rin po ang lockdown. Hindi pa rin o wala pa rin namamataan na mga opisyal mula naman sa House of Representatives na kaugnay naman sa pagka-transmit nila ng resulta matapos nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte mula naman po sa Kamara.